Ito maganda kasi this, I don't know who a certain Mr. Mark Anthony Lopez, no, posted. Sabi niya, aside from Duke Frasco, Congressman Duke Frasco is our Deputy Speaker, Ace Barbers is also one of the most stupid congressman ever. Fact yan, sabi niya. Oh. Eh, bakla ka pala eh. Oh. Di ba? Fact din yan. Di ba? Oh. Ngayon, stupid ka din. No, sorry, no, I'm just stating a fact. I'm just stating a fact, Mr. Chair, no? Eh, sa tingin ko, that's the way they do things eh. Di ba? That's the way they do things. Eh. Then it's not, I'm just stating this for the record that I just received this picture. Thank you, Mr. Chair. Hindi rin pala ako nag-iisa. Sabi ng aking anak, marami pala tayo. But anyway, before we suspend the hearing, pwede ko po bang tanungin sa inyo, could you cite any good effect of fake news insofar as our society and countries are concerned? Meron ba kayong... yes. Yung fake news po minsan, good po siya kapag yung sinusuportahan mo kandidato yung nakikinabang eh. Kasi kung yung sa inyo yung mananalo dahil sa fake news, good para sa inyo. Pero po sa buong bayan, syempre, kawawa po. Ganun po kasi talaga eh. Propaganda po siya eh. Pero ang katanungan ko po, ano po ang good effect nitong fake news sa ating sosyedad at sa ating bansa? Hindi dun sa tao. Tao po. Yun lang po ang problema po. Kung yung na-elect po, magaling naman o maayos naman, matutulungan po yung buong bansa. Kaso po, syempre, nagkakaroon po tayo ng kultura ng fake news eh. Kaya yun po yung masama po doon. Pero yun nga po, pag ikaw yung mga supporter ng kandidatong gumagamit ng fake news, maganda para sa inyo. Ganun po ang lumalabas po ngayon. Ibig sabihin, nauuna yung persona kaysa doon sa ating Opo, bansa. ganun po. In fact po, like I said po nung nakaraang hearing, may mga kababayan po tayo, alam naman nila na fake news, alam naman nila na hindi sigurado, pero i-share pa rin nila dahil nakakatulong doon sa kandidato na gusto nila. Yun po yung nakakalungkot po na nangyayari po ngayon. Kasi hindi naman, yung fake news naman hindi naman sa eleksyon eh. Kung titingnan po natin, mas masama po ang epekto nito sa ating ekonomiya, sa ating kultura, at saka sa ating edukasyon. Mr. Chair. Yes. Mr. Chair, sa tanong po nyo, Yes. walang magandang idulot ang fake news. Pero may biro kami sa mga nasa legacy media, radio, television, print, na ang nadudulot ng fake news, umaangat yung kredibilidad namin sa legacy media. Yun ang magandang resulta ng fake news. Mas nakikilala kaming truthful and accurate. Kaya nga po yung aking premise Kwan eh. Kasi dito sa Kongreso, yung kapakanan naman ng buong Pilipino at yung ating bansa dapat nangunguna. Kaya yun yung aking katanungan. Kasi kailan naging mabuti ang fake news para sa ating bansa at para sa sambayanan? Would there be any questions from the members of the committee? Mr. Chairman, just a clarification. Yes, Barber's reference. Yes, Attorney Gonzales, would you be able to tell this committee kung how many of our vloggers or the ones that use the YouTube social media platform are able to monetize? Would you be able to tell us that? And if you can, what is the ballpark figure of the amount of the revenues that these vloggers make? Mr. Chairman, I think tens of thousands of Filipino creators are in the YouTube partnership program. And all of them are monetizing? Once you are in the YouTube partnership program, then that means that you are monetizing your content. And would you be able to tell us, give us a ballpark figure as to how much revenues do these vloggers make? I think the Google, as a public company, is able to disclose its revenues, but I would not have the ability to give you the specific details for the Philippines. I understand, yeah. But the reason why I asked that, Mr. Chair, is because we'd like to find out what motivates the vloggers, the so-called vloggers. I'm not generalizing, but what I'm saying is that there are very few of them who actually are motivated by the monetization by these social media platforms. And the only objective is to generate engagements, a higher number of engagements, in order to convert this to cash. Tama, di ba? I think that's the motivation of some of these vloggers who peddle fake news. And you know naman how it is. When a fake news is being posted online,
people has different reactions. One would probably, if one sees it, probably would say, totoo ba ito? Or the other would say, ay, totoo ito. Kasi galing ito kay ganyan. Or would say na, teka nga, tanong ko nga kay ano, ipasa ko ito. So that creates engagements and increases the number of people who actually has seen a post that could be fake or could be false. So, anong mechanism meron si YouTube to be able to limit, if not eliminate, these kinds of peddling of falsehoods? Mr. Chair, I'd just like to share some relevant provisions of the advertiser-friendly guidelines which all YouTube creators need to comply with. So some of the things prohibited are inappropriate language, shocking content, hateful and derogatory content, as well as incendiary and demeaning content. Does YouTube recognize vulgar languages or let's say yung pagmumura? Does YouTube consider this as obscene, vulgar, therefore gives them the right to take it down? In certain cases, that might fall under incendiary and demeaning. So let me just read what is stated. Content that is gratuitously incendiary, inflammatory, or demeaning may not be suitable for advertising. Okay, so kasi the reason why I asked that, parang it seems that napapabayaan natin yung mga nagmumura eh. Di ba? Kung yung taong na nagmumura, na gumagamit, nagpo-post ng kanilang mga content online ay nagmumura, eh karakter na ho nila yun. Maaaring pinalaki sila ng mga magulang nila na pinayagan silang magmura. Pero the question is there a mechanism? Yung YouTube ba, pagka nakita niyang nagmumura, ba yan? Kahit man lang sana yung toot, di ba? Yung mayroong, ano tawag doon? Yung imbis na nagpatuloy yung nagmumura, parang yung parang ini-stop yung word na yun or something. Meron ba kayong ganung mechanism? So as mentioned, if the content of the creator is already violative of our advertiser-friendly guidelines, YouTube might enforce some monetization policies. Yeah, but do they recognize yung vulgar languages na Tagalog, which gives them a ground to take it down? Do they recognize that? YouTube does have language experts in Filipino and other local dialects. So these are not AI generated. Kumbaga, hindi nila tinatranslate. Walang mechanism na we use a ganun. combination of both machine learning and AI-assisted technologies, but at the same time, we also do have human reviewers who are fluent in the local dialects. So human reviewers. So it's still dependent pa rin siya sa mga human reviewers. Combination, Your Honor. Okay, kasi alam mo, I'm sure you will agree with me na maraming mga vloggers na para lang maka-generate ng mapansin, ika nga, no? Nagmumura, no? In fact, bastos di ba? Hindi naman natin sila masisisi o hindi natin masisisi kung paano sila pinalaki ng kanilang mga magulang dahil siguro pinalaki silang bastos di ba? Yun lang sinabi sa akin ni Congressman Marcoleta na hindi dapat ganun. Dahil alam mo, tinuturuan natin yung ating mga anak na maging magalang, di ba? Na maging respectful. Hindi yung bulgar na bastos. Di ba, aling batikusin ka, huwag ka lang magmumura. Kasi subukan mong sabihin sa akin harapan yung ganun. Anong pakiramdam mo? Di ba? Pero kung online, kung magmura, kala mo ang tapang. Di ba? Kaya nga sabi ni Congressman Marcoleta sa akin, hindi dapat pinapayagan yung mga ganun. Because we have laws. Lalo na kung defamatory. Tapos may kasama pang mura. Bakit hindi kayo magmura harapan, di ba? Pupunta kayo rito, hanapin nyo kami, magmura kayo, something like that. Tingnan natin ano mangyayari. Away itong mangyayari. Kung magharap-harapan kahit nagmumurahan kayo, di ba? Alam mo naman, hindi naman normal yung ganun. Ngayon, because of the advent of social media, people like perhaps maybe expressing their dissent or maybe dislike to a person, to an institution, to an organization by using vulgar language. Di ba? Siguro pagka ganun yung tao na mura ng mura, hindi mo naman natin masabing walang pinag-aralan yun. Wala lang pinagkatandaan malamang, no? At hindi dinidisiplina ng magulang niya. Kawawa ang magulang nun. Nakakahiya. Di ba? Nakakahiya na yung anak mo bastos, ganyan. Kung magsalita pa ng mga kabastusan, parang walang anak na mga babae. And that is the reason why I asked that if ever there are mechanisms in that social platform that can control that. If not, that's fine. That's okay. Yeah. Mr. Chair, so let me reiterate, all content monetizing with ads must follow our advertiser-friendly content guidelines. And one of the advertiser-friendly guidelines is inappropriate language,
Content that contains profanity or vulgarity at the start or throughout the majority of the video may not be suitable for advertising. And some of the enforcement mechanisms that can happen to a creator that violates these policies are: number one, withhold, adjust, chargeback, or offset earnings or payment. Number two, limit ad revenue from the video. Number three, suspend participation in the YouTube partnership program. And finally, suspend or even terminate the YouTube channel. Okay. Last question, Mr. Chair. I hope you don't mind. My colleagues would not mind. I just wanted to ask, why do you monetize? Why? What is the logic behind monetization? Because if you monetize, this probably is the main motivator or the main motivation of these people who are engaged in these kinds of ads in the YouTube. Bakit kayo nagmo-monetize? Mr. Chair, monetization through advertising is what pays for the service. So the ability for YouTube to be able to provide a free service to billions of people all around the world is supported by advertising. So basically, it's advertising. That's correct, Mr. So Chair. commercial. Tama? So talagang generation of revenues. Di ba? So that's all, Mr. Chair. Thank you.